Habang tumatagal ay nagbabago ang takbo ng teknolohiya, napupunta na tayo sa pinaka-exciting part na kung saan karamihan sa mga bagong modelong inilalabas ngayon ay mas pinapaganda ng mga makabagong kagamitan kaya ng pagiging matibay, matatag at reliable mapa on and off-road. Maging ang kalimitang hinahanap ng marami ang pagiging fuel efficient. Lalo na sa mahabang biyahe, sabayan-bayan ng mas komportable at convenient na pakiramdam gamit ang isang sasakyan na sagana sa mga nilalaman. Yan ang mga mararanasan mo sa mga bagong modelo ngayon, kagaya na lamang ng tatalakayin natin. Isang modelo na naman na talagang magugustuhan mo lalo pat buong pamilya ang makikinabang at makakaranas ng kaaya-ayang katangian. At yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po na mag-click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isang Hyundai Motor Philippines sa mga brand ng sasakyan na nagpapanatili ng karanasan, tiwala at katanyagan sa loob ng maraming panahon. Bilang isang Korean automaker brand ay hindi na pag-iiwanan sa uso, hindi nalalaos sa kung ano ang makabago. Kagaya ng modelong ito na tatalakayin natin, ang isang 7-seater, ang Hyundai Kostin. Papasok sa minivan segment ang Kostin ang pinakabagong comfort cruiser na inaalok ng Hyundai sa Pilipinas. May 7 to 8 seating ang capacity at na-inline na rin sa modern specs ng Hyundai manufacturer. Ang panlabas na disenyo nito ay parehong makinis at dynamic na nagtatampok ng kakaibang front grille na may natatanging pattern at matutulis na LED headlight na nagbibigay dito ng kontemporaryo at sopistikadong hitsura. Ang makinis na paalon ng mga linya ng sasakyan na ito ay nagdaragdag sa anyo ng estilo at aerodynamic at kausayan sa pagganap. Pinangalan itong modelo pagkatapos ng French explorer na si Jacques Cousteau, kaya Hyundai Kostin ang ngayong flagship name nito. Ang Kostin ay nagdudulot ng kakaibang experience at pakikipagsapalaran sa mga makakagamit, na kung saan ay hindi mo iisiping nasa loob ka ng isang sasakyan habang nakasakay dito sa pagiging komportable nitong modelo. Ang modern features ng interior, mga base ng seats at ilan mga instrumentong nakatutulong para mas maging accessible, controlled at super class ng pagsakay. Ilan lamang yan sa may offer nitong Hyundai Kostin. Ang ilan pang mga futuristic na katangian nito ay makikita mo rin pati sa external. Mga kakaibang hugis ng mga ilaw mula sa harap at likod at pare-parehong mga naka-LED type na. Samahan pa yan ng mga chrome C accent garnish, front bumper grille pati na rin ang kakaibang hugis nito. Sa loob ng Hyundai Kostin, makikita mo naman ang maluwag at mahusay na disenyo ng cabin na may 4 na captain seats at mga naka-leather na rin na kayang tumanggap ng hanggang sa 7 o 8 pasahero. Praktikal ang layout na may maraming gamit na seating arrangement at sapat na cargo space. Mga katangiang hinahanap mo na halos lahat ay nandito na. Samahan pa yan ng matitibay na suspensions at brake. Mula sa unan at likod, ang 4 na mga gulong ay mga naka-disc type brake na, kaya mas malakas ang kapit lalo na sa mga pababang kalsada. Matitibay na suspensions na ginamitan ng MacPherson strut at torsion beam. Nagbibigay na rin ng mas kaaya-ayang pakiramdam lalo na kung may dadaan mo ito sa malulubak na parte. At may pare-parehong tire size na 225 by 60R17. Naka-tubeless at alloy na rin. At itong modelo ay pinapagana ng kabuuang makina na 1.5 liter turbocharged gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina at nakakonect sa isang automatic transmission na may 8-speed na variable gearbox. Kaya mag-produce ng maximum output na 168 na horsepower sa kada 5,500 revolution per minute at 253 Nm ng torque naman sa kada 1,500 to 4,000 revolution per minute. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 160 to 165 km per hour. Pagdating naman sa fuel tank, ito naman ay may 58 liters ang full tank at mahabang gamitan na rin. Kaya nitong kumonsumo ng hanggang sa 12 km sa kada 1 litro at naka Euro 4 kaya eco-friendly. Well, hindi pa yan. Ang mga features na pangkaligtasan at pangseguridad ay hindi mo rin maiwawaglit sa modelong ito.
Nilagyan kasi ng parehong matatag at mga advanced na safety sense na makatutulong sa pang-araw-araw na kaligtasan sa mga komplikado at alanganing kalsada. Kaya na lamang nitong speed sensing door lock na inilagay dito, na ang ibig sabihin ay otomatikong malalak ang lahat ng pinto pagkatapos lumampas ng 15 km/h ang bilis ng sasakyan. Maaari mong i-activate o i-deactivate ang auto door lock o i-unlock features sa sasakyan kung kinakailangan. Meron din itong kasamang day and night rear view mirror. Ay maaari namang itil para mabawasan ng liwanag at liwanag ng mga ilaw sa kalsada para sa mga high beam na headlight ng mga sasakyan na nasa likod mo o yung mga kasunod natin, na kung saan ay madalas tayong nasisilaw. Kasama na rin dyan ang ISO fixed child mounts para naman sa mga batang kasama natin, mas mapoprotektahan sa kung ano ang mga mangyayaring kolisyon, pagkabangga, biglaang pagpepreno o kaya naman sa mabilis nitong takbo. Meron din itong Vehicle Stability Control System. Idinisenyo naman ang sistemang ito para pigilan ang isang sasakyan mula sa pag-ikot o kaya sa pag-skid ng mga biglaang pagpipreno sa mga pakurbadang kalsada. May kasama na ring anti-lock braking system. Isang sistema naman na nag-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi inaasahang pagkakataon. Na sinusuportahan naman ng EBD o tinatawag na Electronic Brake Distributor, na kung saan nagbibigay naman ng puwersa sa brake para ito ay mas lalong maging makapit, lalo na sa matatarik na kalsada at kung may kargang mabibigat, na sinamahan pa ng brake assistance. May parking sensor na rin itong kasama, mga airbags, mga seatbelts, seatbelt warning, child safety locks, crash sensor, front and side impact beams at marami pa, bilang particular na safety features na makikita sa parehong variant nito. Itong Hyundai Costin ay may standard at premium na klase, na kung saan ang premium variant ay nakakuha ng masagana at kumpletong kalidad mula sa external at internal, at pati na rin sa mga safety and security sense, kabilang ang advanced safety measure gaya ng advanced lane keeping assistance, isang advanced na driver assistance system na otomatikong gumagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang isang kotse sa lane nito kapag lumilipat ito sa iba't ibang linya o sa kabilang linya. Kabilang din dito ang front active brake na tumutulong naman upang maiwasan ang mga banggaan sa likuran sa mga sasakyan sa harap o sa mga nakatigil na mga sasakyan, pati na rin ang mga aksidente sa mga gumagalaw na pedestrian at siklista sa kalsada. Kasama rin dito ang forward collision warning. Gamit naman ang sistemang ito ay sinusuri ang daan habang nagmamaneho ka. Dinisenyo kasi ito upang magbigay ng babala kung ikaw ay malapit ng bumangga sa isang mas mabagal na paggalaw o humihintong kotse. At may kasama ring blind spot collision avoidance system. Dinisenyo naman ito upang tumulong sa pag-detect at pagsubaybay sa mga paparating na sasakyan sa blind spot area ng driver, at bigyan ng babala ang driver ng isang posibleng banggaan sa isang mensahe ng babala ng pagtunog o kaya pag-vibrate nito. Meron na rin itong kasamang safety exit system, na kung saan ay hihinto ang sasakyan ng kusa kapag may nakitang paparating na sasakyan mula sa likurang bahagi. Sa sandaling magbukas ng pinto ang isang pasahero, babalaan ng safety exit assist ang driver sa pamamagitan ng mensahe na naririnig na tumutunog sa driver seats. Isa pa sa kalakip na advanced safety features ng premium variant ng Hyundai Costin ay itong driver fatigue warning. Isang makabagong sistema na kung saan ay sumusubaybay sa mga galaw ng kotse at tinatansya kung ang sasakyan ay pinapatakbo ng kontrolado o hindi na nakokontrol ng pagmamaneho. Ibig sabihin, nasisense ng sistemang ito kung ang driver ay naantok na, lasing o kaya naman ay na-heart attack, ay kusa na lang itong hihinto para nang sa ganun ay hindi na mabangga o mawala ng kontrol o kaya ay maaksidente pa. Meron din itong tinatawag na high beam assistance system na safety features pa. Ito naman ang sistema na otomatikong naglilipat ng setting ng mga headlight sa low beam mula sa high beam kapag may nakita itong sasakyan sa unahan. Bukod pa sa mga advanced safety features na yan, meron din itong mga kasamang security features gaya ng anti-theft alarm,
anti-theft device, kasama ang engine immobilizer system. May central locking at power door lock na rin, na kung saan ay poprotekta naman sa mga taong magtatangkang galawin, nakawin at paanda rin itong sasakyan nang hindi mo pinapahintulutan. At isa pa, kasama sa mga advanced technology na inilagay dito ay ang pagiging elegante, spacious at accessible ng buong interior. Kasi maging pati sa entertainment, communication at connectivity ay meron din ito. Sa harap makikita ang malaking sukat ng infotainment system na may 10.4 inch. Kasama ang Apple CarPlay at Android Auto na may Bluetooth connectivity na rin. Ang FM and AM radio at mga speaker nito ay nagbibigay din ng kasiyahan, libangan para sa mga pasahero o driver na bumabiyahe ng malayo upang matanggal ang pagkabagot o kaya naman ay pagkaantok sa napakahabang biyahe. Sinamahan ng mga foldable adjustable seats, malakas na aircon system at may auto climate control, mga bottle and cup holder, mga console pocket, heater, the keyless entry at wireless charging system, ay napapanatili nito ang pagiging komportable, lalo na sa mga hindi sanay magbiyahe ng malalayo at sa mga mainipin. Itong modelo ay nilagyan rin ng 4 na klase ng driving mode. Meron itong tinatawag na comfort mode para sa mas komportableng pagpapaandar. Di ka makakaramdam ng anumang bilis o lakas ng pagpapatakbo sa comfort mode. Meron din itong eco mode na tinatawag na halos katulad lamang din ito. Ang sports mode naman ay yung tipong pang racing ang kalidad o takbo na hinahataw, yung mabilis at yung parang may hinahabol ka. At ang smart mode naman na para sa maluluwag na kalsada. Magandang bilhin kung naghahanap ka ng isang pampamilyang sasakyan itong Hyundai Costin. Halos automatic na kasi ang lahat ng sistema nito at mas accessible na rin sa maraming bagay. Para sa kabuang presyo, ito ay umaabot ng 1,770,000 pesos mula sa pinakamurang variant nito hanggang sa pinakamataas na klase na nagkakahalaga naman ng 2,080,000 pesos dito sa bansa. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Ngayon kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, pwede mo bang i-comment ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito? At sa kung ano pa ang mga dapat mo o gusto mong malaman na klase ng sasakyan ay paki-comment na rin para magawan din natin ang review dito sa ating channel. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba. Kung may mga tanungan ka tungkol sa video nito, huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!